fold natin yung air foam para ang bawat side ay pantay. Then 7 inches length marking natin, tapos 3 inches yung wide sa fold. Sa may armhole 2 and 3/4 para maganda yung hubog sa may baba. Connect natin with French curve. Para curve yung sa taas. Tapos sa baba, yung straight line na lang sa French curve, connect natin. Tapos i-cut na natin. Tamang-tama ito sa 2 years old to 4 years old. Ipatong natin yung molder sa fold nating cloth. Tapos may allowance siya na 1 to 1/2 inch. Serve as sewing allowance natin yan. Tapos cut natin yung center palatandaan. Saka natin ilagay sa folded na cloth. Mag-center tayo para pantay yung magkabilang sides. Tapos measure tayo ng 2 inches allowance natin para sa pleating. Both sides sa molder. Tapos curve na natin yung pinakababa. Slope for joining the sleeve hole and the armhole. 1 and 1/2 allowance for the fold sa may sleeve hole. Pagkatapos i-cut na natin para makuha na natin yung tamang hubog ng sleeve. Straight na natin yung pagka-cut. Tapos yung mga sobra na cloth, i-cut din natin para straight yung both sides. Pagkatapos, kunin natin uli yung center. Saka natin i-pleats. Pin muna natin sa air foam yung center para sigurado tayong balance yung bawat kabila. Tapos center muna. Sa gilid, i-pleats natin bago natin i-pleats yung sa gitna. Tapos i-balance lang natin sa pleats bawat sides. Katulad ng mga ginagawa nating Filipiniana sleeves. Kung pagkatapos mong mag-pleats hindi pantay, baguhin ulitin natin para mas maganda kasi yung pantay yung bawat side bago natin hugutin yung molder. Tapos pwede nating itahi muna ang molder or pwede rin mag-piping muna tayo bago natin itahi yung molder. Serve as pampatigas na rin sa sleeves. Lagyan natin ng piping kasi detachable yung karaniwan nating Filipiniana sleeves para malinis siya tingnan sa ilalim. Tapos, lagay na natin yung pampatigas, yung molder. Pagkatapos natin iayos na sa loob ng sleeve. Tapos kung maayos na siya, ipin natin yung sobra na
tela, tapos saka natin itahi. Tapos yung molder isali din natin sa tahi para hindi siya gagalaw, steady lang siya sa ilalim. Ginawa ko na lang baliktaran yung sa may joining sa armhole at saka sa sleeve hole para hindi na itatahi ng kamay. Tapos plancha ko muna para makuha yung mga crumpled, plain siya tingnan. Mas maganda kasi kapag plain yung trabaho natin, malinis siyang tingnan. Ayan na yan pagkatapos. Pwede na natin siyang lagyan ng lace or beads kung ano yung pang decoration na gusto mo. Sana nakakatulong ang video na ito. Follow for more or subscribe kung nasa YouTube channel ka nanonood. Salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye.